Ayan. Ito po ang ating nagbabagang balita ngayon, mga kapambihira. Si Bear Brand, yan nakikita po ninyo sa screen, ay marunong naman pala magbasa. Kaya lang, katulad po ni Pointless Man. Marunong magbasa, hindi marunong umunawa, walang komprehensyon. Tagalog, take note po ha, Tagalog po yan. Tagalog po yung binabasa niya dyan. Ito po ay live niya, mga kapambihira, sa Papa Bear TV channel po niya yan, 4 days ago. Ha? Nakita po ninyo, mga kapambihira, live po niya yan. Okay? Live niya yan. Live na live, hindi nahihiya. Ano? Pero bago po yan, mga kapambihira, sa mga di pa nga po pala nakakapag-subscribe sa ating channel, ito po yung ating channel. At ito po yung ating second channel. Yung link po nito, matatagpuan nyo po dito sa description. Ito po yung link. Ayan. Tapos sa mga di pa nga po pala nakakapag-follow sa ating Facebook, ito po yung ating Facebook. So, pasensya na po kung nakikita po ninyo na naglagay tayo ng filter dyan. Eh, for the safety reason lang po yan. Kasi alam nyo na, mahilig sila sa strike. Okay? Mahilig po sila sa strike. Anyway, naiintindihan naman po siguro ni Bear Brand yung fair use. Siguro, bahala siya kung ano yung gagawin niya. So, at napag-uusapan din tayo sa live na to. Pero ang pagpupukusan po natin, mga kapambihira, ay itong patungkol sa kanyang pagbabasa. Live na live, hindi pala po siya marunong magbasa. Promise. And Tagalog, take note, Tagalog po yan. Bear Brand, makinig ka ha, Bear Brand. Ito po, pakinggan po natin, mga kapambihira. Ayan, sa mga kapambihira po natin, mag-leave po kayo ng comment. Sa mga nanonood po, mag-leave po kayo ng comment. Nababasa ko po yun pag napusuan ko na po yun. At pwede nyo rin pong i-share and i-like itong ating videos. Okay, tuloy na tayo, mga kapambihira. Play. Si Stephen. Aha. Okay, balik tayo kay Stephen. Aha. Nag-post si Stephen. Sabi niya, sa mga manalastas, wala akong ikahiya sa inyo. Hindi nyo pa ako nakita sa bahay nyo, pero napapakain ko na kayo sa loob ng 5 taon. Sa loob ng 5 taon. May nabasa ka ba dyan? Sabi ni Ninong Stephen, nag-post siya, ito. Sa mga manalastas, wala akong ikahiya sa inyo. Or wala akong ikakahiya. Hindi nyo pa ako nakikita sa bahay ninyo, pero napapakain ko na kayo sa ilang beses sa 5 taon. Yung sabi ni Bear Brand, naku boy, live na live yan. In Tagalog yan. Ha? Live na live yan. Tapos Tagalog pa yan, hindi ka pala marunong Balik tayo kay Stephen. Nag-post si Stephen. Sabi niya, sa mga manalastas, wala akong ikahiya sa inyo. Hindi nyo pa ako nakita sa bahay nyo, pero napapakain ko na kayo sa loob ng 5 taon. Sa loob ng 5 taon. Nakita po ninyo, hindi siya marunong magbasa. Kawawa naman si Bear Brand. Hindi mo binasa yung sa ilang beses sa 5 taon. Kasi, pag sinabi mong sa loob ng 5 taon, pinapakain ng manalastas, masama talaga yun. Nakakahiya talaga yun sa part ng manalastas. Na pinapakain pala sila ni Ninong Stephen sa loob ng 5 taon. Nakakahiya naman talaga yun. Pero hindi yun yung pinost at hindi yun yung nababasa mo dyan. Mga katekram, nababasa nyo ba yung sa loob ng 5 taon? Napapakain ko na kayo, siguro yan, ng ilang beses sa 5 taon. Anong ibig sabihin? Sa loob ng 5 taon, maraming beses na kayong napakain ni Ninong Stephen, bagamat hindi pa siya nakakapunta dyan sa bahay ninyo. So wala siyang dapat ikahiya. Tama ba? Kaso, ang basa ni Bear Brand, Tagalog na Tagalog, hindi marunong. Anong interpretation mo dyan, Bear Brand? Sige, panindigan mo yung pagkakabasa mo. Ano yung interpretation ni Bear Brand? Kakahiya yan, boy. Live na live. Live yan ha, live po yan. Antindi nito? Antindi nito ni Stephen, guys. Stephen, ikaw nagpapakain sa manalastas sa loob ng 5 taon, hindi? Yan yung question mo. Stephen, ikaw ba yung nagpapakain sa loob ng 5 taon sa manalastas? Wrong question. Kasi, wrong yung iyong reading.
Kuha niyo na po kung paano po kayo dayain ng mga taong 'to, kung paano po kayo i-deceive ng mga taong ito. Nakuha na po ninyo? Mali na nga yung pagkabasa mo, tapos sesegundahan mo pa ng maling tanong. Oh, Stephen, ikaw ba talaga nagpapakain sa madalastas sa loob ng 5 taon? Deceiver po yan, ganyang style. Kasi hindi niya binasa ng tama. Okay, sige, ano yung argumento mo dyan? Ang tindi nito ni Stephen, guys. Hmm, Stephen, ikaw nagpapakain sa madalastas sa loob ng 5 taon? Hindi nga. oo. Siyempre, hindi nga, hindi po ang sagot doon kasi wala namang sinabi si Ninong Stephen na gano'n. Oh. Sa mga nanonood sa kanya, hindi niyo ba nababasa? Wala ba kayong mata? Ayan oh, kahit naka-blur po yung sa monitor ko, sa mga manalastas, wala akong ikakahiya sa inyo. Hindi niyo pa ako nakita sa bahay ninyo, pero napakain, past tense, napakain ko na kayo sa ilang beses sa 5 taon. Hmm. Hindi niyo ba nabasa yan? Tapos tatanungin kayo ni Berbrand, di nga, Stephen, ikaw ba nagpapakain sa loob ng 5 taon? Ang kapal mo naman. Oh. Wrong question dahil wrong reading. Oh. Ay naku, kakahiya ka, naka-live ka pa naman. Play natin. Ayan, Stephen. Yung utak mo naubos na. Oh, yung utak daw naubos na. Eh nakakahiya ka, ikaw yung naubos ang utak. Simpleng yan oh, hindi mo binasa sa ilang beses. Ibig sabihin, there are many times na napakain ang pamilya ng Manalastas, there are many times. Hindi yan ibig sabihin na for the whole 5 years, si Ninong Stephen ang nagpapakain sa kanila. Ay nakakahiya naman talaga yun. Oh, sino yung naubos ang utak? Eh, naka-live pa naman din yan. Tagalog na Tagalog. Nag-aral ka ba? Ang bihira. Tagalog na Tagalog, tapos yung mga nasa live mo, tuwang-tuwa. Magkaiba. Magkaiba yung there are many times na napapakain kayo sa statement na si Ninong Stephen yung nagpakain sa inyo sa loob ng 5 taon. Magkaiba yun. Eh, ganun yung gusto mong palabasin na pinagyayabang daw ni Ninong Stephen na siya yung nagpakain sa Manalastas sa loob ng 5 taon. Tapos babanata mo siya. Eh, hindi naman niya sinabi yun. Oh. So, sa mga katekram, kung nakikinig kayo, nakita po ninyo kung paano kayo i-deceive. Hindi na nga marunong magbasa, tapos magtatanong pa ng balagbag. Oh. Sige daw, Berbrand, i-justify mo daw yung statement mo dyan. I-justify mo daw yan. Oh, aamin ka ba na nagkamali ka lang ng basa o paninindigan mo? Na yan yung interpretation mo na talagang si Ninong Stephen yung nagpakain ng 5 taon. Papanindigan mo ba yan? Katulad ni Pointless Man? Oh, na hindi daw po pwede magbigay ng demand letter ang PAW? Walang iya. Naka-live. Okay. Naka-live, hindi marunong magbasa. Kakahiya yan. Okay, tuloy tayo. Sinabi ko na to sa live ni na Sir Tech Jun kanina. Alam nyo ba kung bakit naubos yung utak ni Stephen? Oh. Ay pukin ang ina naman kasi naman paulit-ulit niyang pinagmamalaki na naikot na niya ang mundo. Eh wala namang masama. Ay kung totoo naman. Eh bakit bigla mong sinip doon? Ay pinag-uusapan lang ito. Ba't bigla mong dinivert doon ang usapan? Ang pinag-uusapan lang ay yaan, ha? Ba't bigla mong isiship doon ang usapan? Oh, Berbrand, sige daw. Ba't bigla mong isiship? Ba't bigla mong isiship doon ang usapan, Berbrand? Aber daw, sige nga. Sige nga, Berbrand. Hoy, Berbrand. Ano? Umimik ka. Berbrand. Ano na tayo? Eh, wala rin namang para sa akin, ha? Hindi rin naman masama. Hindi rin naman masama kung ipagyayabang yan. Eh, totoo namang nangyari. Kaysa naman magyabang ka, magbabasa ka na nga lang, ipinagyayabang mo pa, mali-mali pa yung pagbabasa mo. Okay, tuloy tayo. Ayun,
sa paulit-ulit yung pagmamalaki, sa paikot-ikot, inikot na niya daw ang mundo, Okay. sa sobrang kaiikot niya sa mundo, yung particles ng kanyang mga utak, ng kanyang utak, nagkalas-kalas, naiwan sa iba't ibang bansa inikot niya mundo eh. Yung parts ng kanyang utak naiwan kung saan-saan lugar. Wala, dyan lang sila magaling. Pero sa pagbabasa, hindi marunong. Pero napakagaling mambuli. May particles pa siyang nalalaman. Tagalog na Tagalog nga yan. May papara-particles ka pang nalalaman. May particles ka pang nalalaman. Tagalog nga yan, hindi mo nababasa. Hindi ko alam kung intentional mong nilaktawan yan sa ilang beses o sinadya mo talagang hindi basahin. O talagang yung comprehension mo sablay. Hanggang sa makabalik siya doon sa kanyang tirahan, naubos na yung utak niya, di niya namalayan. Ay, nako. Utak-wak-wak na puro palpak, dapat lang sila'y winawasak. Baka tayo i-copyright dyan sa music niya. Baka tayo i-copyright niya dyan sa music niya. Skip ko na yan. Hindi niya hinihigpitan. Kasi nga maluwag na yung mga tornilyo. Pusang gala hindi niya hinihigpitan yung tornilyo niya sa utak eh. Ayun, yung mga parts ng utak niya nalalaglag kada baba niya ng barko. Tingnan nyo. Siya pa yung may ganang mambuli ng ganun. Simpleng pagbabasa, hindi siya marunong. Ano nakakatawa doon? Wala nakakatawa doon. Kung ipagyabang yun Ninong Stephen or i-flex niya sa social media niya, totoo namang nangyari yun. Kesa naman pinagyayabang mo, ang lakas mo mambuli dyan, hindi ka nga marunong magbasa. Kawawa ka naman. Diba? Baka tayo dyan skip ko na yan. Akalaan nyo ba naman, sabihan niya na siya raw nagpapakain sa loob ng 5 taon sa Manalastas eh? Nag-second demotion pa siya. Pinangalawahan pa niya yung kanyang statement na yon. Akalaan mo naman daw, sabihin ba naman na siya nagpapakain sa loob ng 5 taon? Wala namang ganun eh. Pakibasa nga mga basher, pakibasa nga. Sa mga Manalastas, wala akong ikahiya sa inyo. Hindi nyo pa ako nakita sa bahay ninyo, pero napakain ko na kayo. Sa ilang beses, sa 5 taon. Pero napakain ko na kayo ng ilang beses sa 5 taon. I-correct ko lang yung kasi mas madaling intindihin ng ilang beses sa 5 taon. Kuhanan ninyo. Hindi yan ibig sabihin na for the whole 5 years, si Ninong Stephen, yung nagpapakain sa inyo, nakakaya nga naman yun. Pero kung sabihin ni Ninong Stephen na napakain na nila kayo, kahit hindi pa siya dyan nakakarating, tama lang naman yun kasi totoo. Pero kung ipapangalandakan ninyo na si Ninong Stephen yung nagpakain ng 5 taon, wala namang ganun. Fake news yun. Fake news yun. Pero totoo, napakain ang Manalastas ng maraming beses. Kahit hindi pa nakakapunta dun si Ninong Stephen sa kanila. Tama ba? Totoo yun, hindi fake news. Pero kung sasabihin mo na sa loob ng 5 taon, nakakaya talaga yun. Okay. Anong argumento pa dito ni Bear Brand? Usang ka lang utak yan. Napalagay niyo may utak pa yung ganyan? May utak pa? Ikaw pa yung nagtanong? Tagalog na Tagalog yan? Inumit mo yung ilang letters, ilang words yung inumit mo, 3 words yung inumit mo. Hindi mo binasa. Pinalitan mo ng pinapakain ko na kayo sa loob ng 5 taon. Napapakain ko na kayo sa loob ng 5 taon. Sa loob, inumit mo yung ilang beses. Magkaiba yun, Bear Brand. Oy, Bear Brand. Makinig ka, Bear Brand. Magkaiba po yun. Magkaiba? Sa palagay niyo may utak pa yung ganyan, guys? Ay, Diyos mio talaga, oy. Wala na utak yan. Wala na daw utak. Ay, nako. Ikaw pa pala yung may lakas loob magsalita ng ganyan. Ikaw pa pala, yung simpleng pagbasa, hindi ka marunong. Ay, nako. Wala na talaga, as in wala. As in wala. Tapos yung mga nagko-comment, tawang-tawa. Samantalang nakakatawa yung hinahangaan nila dyan na nagla-live.
hindi pala marunong magbasa. O bakit? Ayan o, visible naman o, 'di ba? Nababasa niyo naman. Nakikita niyo naman po sa taas, 'di ba? Ay hindi pala, sa gilid pala. Akala ko nasa taas pa yung setup ko, nasa gilid na nga pala. Nakikita niyo naman po diyan, 'di ba? Visible naman, 'di ba? Sa mga manalastas, wala akong ikahiya sa inyo. Hindi ninyo pa ako nakita sa bahay ninyo, pero napakain ko na kayo ng ilang beses sa 5 taon. Tama naman! Totoo namang nangyari yan. Hindi naman pwedeng itanggi nila yan. Opo, Diyos mio, Marimar, oo. Akalain mo sabihin niya sa'yo nagpapakain sa Manalastas family sa 5 taon? Oh, 'di ba? Pinangatluhan pa niya. Talagang pinanindigan po niya yung kanyang ano, ha? Pinanindigan po niya yung kanyang sinasabi. Naku. Oh, Una-una, Stephen, maglabas ka, ha, ng combo na sinasabi sa'yo ng Manalastas o ni Tatay Ramil na, Stephen, pakainin mo kami ng 5 taon, ha? hahanapan mo pa ng resibo ng gano'n, ay hindi ka nga marunong magbasa? Wala siyang mailalabas na gano'n. Pero meron siyang resibo na, sige, bumili kayo ng lechon, maghanda kayo. Meron yan. Seryoso ako diyan, meron may papakita. Kasi napakain talaga sila ng ilang beses at ng maraming beses sa loob ng 5 taon. Di ba? Kung yun ang hahanapin mong resibo, meron may papakita si Ninong Stephen diyan. Ramil, bumili ka nga ng lechon. Maghanda kayo, magpa-cater kayo, magpaluto ka ng ganito. Meron yan, seryoso, meron yan. Pero kung hahanapin mo yung 5 taon, walang gano'n. Oo. Kasi kung wala, ibig sabihin kung nagpapadala ka, ginusto mo yon. Bakit mo Aha. ginusto? Kasi gusto mong magpasikat at gusto mong mapansin ng Manalastas family. Okay. Biglang nabago na. So kung nagpapadala daw si Ninong Stephen, ginusto kasi gusto daw magpasikat. Same argument kay Tekram. Same argument kay Tekram. Kung kino-content nyo si Dave at ibabaoy nyo lang din naman. Kung iko-content nyo si Dave, tinulungan nyo, kino-content nyo, pinagyayabang ninyo na minahal nyo yung bata, pinaaral nyo, tapos ibabaoy nyo lang din naman, ginusto nyo yun eh. Yan yung karir na pinili nyo, mag-charity vlog. Tapos isusumbat nyo lang din naman. Ganon din yung argument na bibitawan ko. Na binibitawan niya kay Stephen. Na ginusto daw ni Stephen kasi daw gusto lang magpasikat sa Manalastas. Same argument kay Tekram. Okay, tuloy tayo. Diba? Nagmayabang ka nun, gusto mo magpapansin, gusto mo magbida-bida, kaya naglabas ka ng pera, nagpapadala ka, pero hindi ka kailanman hiningan ng Manalastas family. Hindi naman daw kailan hiningan. Diyan ako hindi maniniwala. Kasi kung ano man yung nakikita ninyo at napapanood ninyo sa social media, anong tawag pala doon? Kung hindi yun panghihingi. Baka magulat ka, may mailabas na resibo si Ninong Stephen. At yan, common po yan sa mga dahilan po ng mga charity vlogger. Hindi man po kami nanghihingi sa inyo. Bakit mo nga pinapakita yung beneficiary mo? Kung hindi ka nanghihingi. Common na dahilan po yan. Hindi man po kami nanghihingi. Pinapakita lang po namin. Bakit nga? Bakit may panawagan ka pa? Sana po matulungan po natin sa mga po natin sa mga katekram po. Anong tawag doon? Hindi yung panghihingi. Isalaan yan. Tuloy natin. Kagustuhan mo yon, choice mo yon, tapos ngayon sasabihin mo yan, pinapakain mo ng 5 taon? Pang-apat na yan. Kinonfirm mo pang-apat. Pinapakain daw ng 5 taon. Walang ganon. Fake news to, si Berbrand, fake news. Ang sinabi lang ni Ninong Stephen, napakain ko na kayo ng ilang beses sa 5 taon. Kung ako nga kung i-hype ko yan, kung i-interpret ko yan, napakain na kayo ni Ninong Stephen ng maraming beses sa loob ng 5 taon kahit hindi pa siya nakakarating sa bahay nyo. Wala siyang dapat ikahiya. Yung aking paraphrase, yung aking pagpaparaphrase ng kanyang statement, tama. Kesa naman, dun sa binabago mo na nga yung hindi mo na nga binabasa, balagbag pa. Wala siyang sinasabi na siya yung nagpapakain sa loob ng 5 taon. Boy! Magbasa ka muna, boy. Ano na tayo, Berbrand?
Uminom ka ng maraming gatas. Oh. Uminom ka. Mag-ano ka, mag-donakid ka muna. Kung hindi kaya ng Bear Brand, mag-donakid ka muna. Baka tumalino ka pa. Baka matuto ka magbasa. Eh, para ka pa lang si Japina. Para ka din si Pointless Man. Ay, nako. Ito ha, kaya ko lang po ito nire-reactionan kasi nakita ko po, ganun po sila magpakalat ng fake news. Na si Ninong Stephen daw ay nagbitaw daw ng statement, nag-post daw na pinagyayabang daw na siya daw yung nagpakain sa loob ng 5 taon. Wala namang ganun, no? Nakita nyo naman. Di ba? Kita nyo naman. Wala namang ganun eh. Oh. Pinapakain mo sa loob ng 5 taon, pinapakain mo? Aha. Ha? Ang Manalasas family. Wow. Hiyang-hiya naman sa'yo, Stephanie. Ang kapal ng pagmumukha mo. Si Ninong Stephen pa daw yung makapalang pagmumukha. Eh, samantalang ikaw yung makapalang pagmumukha dyan. Naka-live ka, hindi ka marunong magbasa. Tagalog na Tagalog, pinaraphrase mo na nga lang, ang layo pa. Eh, hindi ko rin masasabing pinaraphrase mo eh. Kasi ang pinalitan mo lang yung 3 words eh. Sa ilang beses. Kasi napahiya ka. Ha? Napahiya ka kasi. Ha? Sa sobrang pahiya mo, sa sobrang napahiya ka, ha, Stephanie? Ayun, kung ano-ano nang sinasabi mo. Ano kung ano-ano? Ikaw yung kung ano-ano sinasabi. Si Ninong Stephen, legit yan. Undeniable yan. May mga resibo yan lahat. Huwag nyo nang i-deny. Sa loob ng 5 taon, nakinabang din kayo kay Ninong Stephen. Kuhanan ninyo. Sa loob ng 5 taon, naging major sponsor ninyo si Ninong Stephen. Hindi nyo pwedeng i-deny yan. Kita naman eh. Nasya-shoutout naman eh. Hindi nyo pwedeng itanggi yan. At least, kung ipagyayabang niya yan, totoo yan. And pangalawa, wala siyang naging benepisyo dyan. Hindi naman siya kumita sa pagpapakain sa inyo. Pero kayo, kumita kayo sa pagpapakain kay Dave. Sino ngayon ang may katarungan magyabang? Sige nga. Mamili kayo. Sino ang mas may katarungang magyabang? Yung sponsor o yung vlogger? Kasi yung sponsor, wala nakukuhang kapalit. Shoutout lang. Yung vlogger, kumita na, sumikat pa. Sino ngayon ang may karapatang magyabang sa mga tulong? Tulong daw. Sino ngayon ang may karapatang magyabang? Kasi ito, totoong tulong. Totoo yan. Walang kapalit eh. Walang kapalit. Yung kabila, may kapalit. May kita na, may revenue pa. May revenue. May popularity pa. May papuri pa ng mga tao. Sige nga. Sino ngayon ang justifiable na magyabang? Ako, kakampi ako sa mga sponsor. Sinasabi ko na rin yan dati pa kahit hindi ka Ninong Stephen. Sinasabi ko na rin po yan. Na ang dapat lang manumbat o ang dapat lang magyabang dyan, mga sponsor. Kasi sila talaga yung totoong tumutulong. Nako. Okay, tuloy natin. Di ba? Kung Diba? ano-ano na Anong diba? ang sinasabi mo, kaya, ay nako, Stephanie. Wait lang. Tingnan natin. Ano naman lagay ni Stephanie ngayon? Oo. Nagtitingin siya sa Facebook? Ay! Grabe naman si Stephanie. Walang edit yan, Stephanie ha. Walang edit to ha. Mukha mo talaga yan. Walang edit yan. Sige. Kahit hindi naman pala i-edit, ngiwi ka talaga eh. Ngiwi ka talaga kahit hindi ka na i-edit. Wala na. End na natin mga kapambihira. So, maliwanag, fake news si Bear Brand. At maliwanag, hindi siya marunong magbasa. Kasi, dito pa lamang po mga kapambihira, ay dyan pa lang, sa binabasa niya, hindi na niya maintindihan. Partida, Tagalog pa yan. So, yun lamang po yung ating maiksing reaction patungkol sa video to. Hindi ko na po tatapusin yung video niya. Maraming topic po kasi yan. At kung papanoodin po niyo yung mga live nila, puro pambubuli lang. Pero pagdating po sa argumentuhan, wala kayong mapupulot yan. Tulad yan, tuturuan pa kayo magbasa, ang layo-layo ng binabasa niya.
pinipilit niya na 4 na beses niyang binanggit na pinagyayabang daw ni Ninong Stephen na pinakain sila sa loob ng 5 taon. Hindi naman ganoon. So, ano po mga kapambihira, yun po yung kanilang tirada, yun po yung kanilang diskarte para pasamain yung isang tao. Papalitan nila yung sinabi, yung statement. Papalitan nila, gagawin nilang balagbag, so papanindigan po nila yung pagiging balagbag. So, ewan ko kay Berbrand kung sinadya po niya yan, kung intentional po niya yan, o sinadya niyang hindi marunong magbasa, or talagang hindi siya marunong magbasa. So, pakisagot na lang, Berbrand, kung talagang marunong ka magbasa o hindi. O kung naiintindihan mo yung phrase na yan, kung naiintindihan mo yung sentence na yan, yung statement na yan ni Ninong Stephen, kung naiintindihan mo Okay? O maaring marunong ka magbasa o hindi ka nakakaintindi. So, yun lamang po mga kapambira sa mga nanonood po sa atin. Palike and share po mga kapambira. At mag-leave po kayo ng comment kung ano po yung masasabi nyo kay Berbrand. Bilang isang Tekram defender, tama lang ba na sabi ko sa inyo, isa po yun sa makakasira kay Tekram? Kasi bakit? Tingnan nyo naman. Tingnan nyo naman. Simpleng pagbasa, hindi marunong. Ano pa kaya kung makikipag-argumentuhan yan? Wala yan. Ang alam lang po nila, to be honest po talaga mga kapambira, magaling lang po sila sa mga bagay na pambubuli. Doon lang po sila magaling. Pero kung sa katotohanan lang, argumentuhan lang, sa tama lang, walang ganun. Wala kayong mapupulot na ganun sa kanila. So maliwanag na po mga kapambira, fake news si Berbrand. At makakasira sa imahe ni Tekram kasi yung mga pinipili niya at mga kinukuha niya mga reaktor ay hindi marurunong. And partida, naka-live po yan, Tagalog pa. Proud na proud pa siya sa mga sinasabi niya. So, ano po mga kapambira, mag-leave po kayo ng comment. Ano po yung masasabi nyo? Nako. Baka naman pwede itong sponsoran niyo po si Berbrand. Magpa-tutor po muna kahit mga ilang buwan, magpa-tutor muna. Sa mga sponsor po ng Tekram, baka pwede nyo pong sponsoran ng tutor ito. Kahit tutor na lang, o kaya magpasok ka muna ng ano ba, di ko alam kung anong magpa-tutor ka muna. Short courses lang na kahit sa reading comprehension na lang. Tagalog. Wag nang English, kahit Tagalog lang. So yun lamang po mga kapambira. Maraming salamat po. At see you on my next vlog. Bye-bye.